May mga umagang parang walang sigla, pero may mga umagang tulad nito kung kailan ang mismong Diyos ang gustong makausap ka. Ang bawat paghinga mo ngayon ay paalala na may layunin ka pa. Hindi pa tapos ang plano ng Panginoon sa iyo. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na hindi mo siya naririnig. Ang Salmo 143:8 ay nagsasabing, ipadama mo agad sa umaga ang iyong pag-ibig, sapagkat ako'y nagtitiwala sa iyo. Ituro mo ang dapat kong gawin, sapagkat sa iyo ako'y umaasa. Ngayon, sa mga sandaling ito, tahimik mong buksan ang puso mo. Tanggalin ang pag-aalala, kalimutan ang kaguluhan, dahil may gustong sabihin si Lord sa puso mo. Tara na, simulan natin ang araw sa kanyang presensya. Ngayong umaga, ipikit mo sandali ang iyong mga mata at hayaang ang presensya ng Diyos ang siyang bumalot sa puso mo. Tahimik lang, huminga ka ng malalim. Ang araw na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay araw ng biyaya, araw ng direksyon, araw ng tagumpay na ipinangako ng Panginoon. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Ang kailangan mo lang ay maniwala na ang Diyos ay kasama mo ngayon. Sa bawat sinag ng araw, may panibagong habag ang bumababa mula sa langit. Ayon sa Panaghoy 3:23, ang mga kaawaan niya ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Oo, kapatid, bago pa man dumating ang problema, naroon na ang solusyon ng Diyos. Bago mo pa naisip ang tanong, may sagot na siyang inihanda. Kaya ngayon, ilapit natin ang puso natin sa Kanya. Magsimula tayong magsalita ng pasasalamat, ng pananampalataya at ng tiwala na may mangyayaring mabuti sa araw na ito. Sabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, salamat sa bagong simula. Gusto kong marinig ka, gabayan mo ako. At sa sandaling ito, ihanda natin ang ating sarili, oras na upang lumapit sa trono ng grasya. Isulat sa mga komento, Panginoon, kausapin mo ako ngayong umaga. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yan para araw-araw magsimula tayo sa tinig ng Diyos. Sa isang malalim na paghinto, maramdaman mong dahan-dahan, humuhinga ang iyong puso. Kasabay ng sinag ng umaga, naririnig mo ang malumanay na paanyaya ng Diyos. Silence, let me speak. Ngayon, halina tayo'y sabay na lumapit. Hinihila niya ang iyong kamay mula sa ordinaryo, papunta sa pambihirang simula, isang araw na inihanda para sa iyo. Hindi ito basta pagising lang. Ito ay pagpasok sa isang bagong kabanata ng tagumpay, isang bagong pahayag ng pananampalataya, isang panimulang ugat ng panalangin ng umaga. Tulad ng hangin na dahan-dahang humahaplos sa balat mo, ganoon ang presensya niya ngayon. Dalhin mo ang lahat sa Kanya, ang pag-asa mong gustong mabuo, ang pangarap mong gusto mong makita, ang tahimik mong panalangin na tila hindi pa nabibigkas. Ang tinig niya ay malumanay, ngunit puno ng pangako. Ako'y nasa iyo. At sa bawat hakbang mo sa araw na ito, ang direksyon niya ay malinaw, hindi kanya pababayaan. Ating balikan ang salita, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus sa inyo. 1 Thessalonica 5:18, Facebook Pakshu 1. Ngayon, anong ginagawa ng puso mo? Nanghihintay ba ito? O handa ng tumugon? Huwag mong hintayin pa ang tamang oras. Ang tamang oras ay ngayon. Ipikit mo ang mata mo, ilahad mo ang bukas na palad mo at sabihing, Panginoon, narito ako. Nais kong marinig ang iyong tinig. Ipakita mo sa akin ang iyong direksyon, ipahinga mo ang aking isip sa iyong katahimikan at buhayin mo ang panata ng aking kaluluwa. Ngayon, sa sandaling ito, tayo'y magsasagawa ng panalangin ng umaga, isang pagpahayag ng tagumpay at pasasalamat. Ihanda ang puso mo, ilagay ang iyong mga kamay sa dibdib at hayaang bumangon ang iyong pananampalataya. Ang mga salita ay simple, ngunit bawat tunog ay nagdadala ng liwanag. Sabihin mo ito ng buong pananalig, Panginoon, salamat sa pagising sa akin. Taglay ko ngayon ang iyong presensya, taglay ko ang iyong pangako. Ipinapahayag ko, ang araw na ito ay para sa akin, araw ng paglikha, araw ng bago, araw ng tagumpay. Gabayan mo ang aking mga hakbang, palakasin mo ang aking loob,
Tanggapin mo ang aking puso. Hinihingi ko ang iyong direksyon. Tinatanggap ko ang iyong pangako. Dinudugtong ko ang aking boses sa iyong dakilang plano. Ako'y bukas, gabayan mo ako. At matapos ang panalangin, itigil mo muna ang salita at pakinggan mo. Sa katahimikan, doon magsimula ang galaw ng Diyos sa buhay mo. Hayaang ang inaasam-asam mong sagot ay magsimula ng kumilos. Sa pagkilos ng iyong puso, sa pagpalo ng iyong mga yapak sa tahimik mong pag-asa na biglang lilitaw. At habang nagtatagal ang sandaling ito ng pananampalataya, tandaan mo, ang araw na ito ay hindi basta araw lang. Ito ay isang pahayag ng tagumpay, isang araw ng panalangin ng umaga na may direksyon ng Diyos. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang iyong panalangin ngayong umaga? Isulat sa komentaryo, nais kong marinig ka, Panginoon. At kung ngayon ka lang dito, huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw nating maranasan ang direksyon na galing sa Kanya. Huwag mong alisin ang sarili mo. Ang mas mabuting bahagi ngayon ay sisimulan pa lang at ang susunod na hakbang ay magdadala sa iyo sa isang malalim na pakikipagtagpo. Tulad ng liwanag ng araw na dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng ulap, may mga kwento sa Biblia na nagpapakita ng pag-asa kahit sa pinakadilim na yugto ng buhay. Isa sa mga kwentong ito ay ang buhay ni Jose, isang binata na may panaginip, may pangako, ngunit dumaan sa matinding pagsubok bago niya natanggap ang katuparan ng kanyang pangarap. Isipin mo ito, ipinanganak siyang paborito ng kanyang ama. Binigyan siya ng makulay na kasuotan bilang tanda ng espesyal na pabor. Pero ang kagandahan ng panimula ay hindi garantiya ng madaliang katuparan. Ibinenta siya ng sariling kapatid, isinumpa, itinapon sa balon at ipinagbili bilang alipin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang tapat. Hindi siya bumitiw sa kanyang pananampalataya, hindi siya bumitaw sa pangakong ibinigay ng Diyos sa kanyang puso. Kapatid, baka ikaw ay tulad ni Jose ngayon. May pangarap ka, may panalangin kang paulit-ulit mong ibinubulong sa Diyos. Pero sa halip na makita mo ang katuparan, mas lalo mong nararanasan ang kabaligtaran. Imbes na sagot, katahimikan. Imbes na pag-angat, tila pagbaba. Pero ito ang katotohanan na dapat mong marinig. Hindi pa tapos ang Diyos. Ang katahimikan ay hindi kabiguan. Ang delay ay hindi denial. Ang balon ay hindi ang huling destinasyon ni Jose. Ito ay naging tulay patungo sa palasyo. Ayon sa Genesis 50:20, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Kayo'y may masamang balak laban sa akin, ngunit ito'y ginamit ng Diyos para sa kabutihan." Ganyan ang kamay ng Diyos, kaya niyang baligtarin ang masama at gawing mabuti. Kaya niyang gamitin ang paninira ng tao para palakasin ang iyong paninindigan. Kaya niyang gamitin ang rejection bilang redirection. Ang lahat ng nangyari kay Jose ay hindi aksidente. Lahat ay bahagi ng plano. At ganun din ang buhay mo. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat para magtiwala. Minsan ang panalangin ng umaga ay hindi laging may sagot agad, pero ito ang tiyak. Bawat panalangin mo ay naririnig. Ang bawat luha mo ay bilang ng Panginoon. Hindi niya nakakalimutan ang panaginip na ibinigay niya sa iyo. Hindi niya kinalilimutan ng mga gabing nag-iisa ka, ngunit humihinga pa rin sa pananampalataya. Si Jose ay inalipin, ikinulong, kinalimutan. Pero sa tamang panahon, itinindig siya ng Diyos. Hindi lang bilang isang malayang tao, kundi bilang tagapamahala ng buong Ehipto, mula sa balon patungong trono. Hindi dahil siya'y magaling, kundi dahil ang Diyos ay tapat. Ang Diyos na tapat kay Jose ay siya ring Diyos mo ngayon. Ngayong umaga gusto kitang anyayahan na pagnilayan. Anong parte ng buhay mo ang pakiramdam mo ay balon? Ano ang pinagdadaanan mo na tila ba wala ng daan palabas? Alalahanin mo si Jose. Alalahanin mong hindi siya naniwala sa sitwasyon. Naniwala siya sa salita ng Diyos. Ang panalangin ng umaga ay hindi lamang para humiling ng bago.
Minsan, ito'y para ipaalala sa sarili mo na ang Diyos ay gumagalaw kahit tahimik, na ang presensya niya ay totoo kahit hindi mo makita, na ang plano niya ay gumuguhit kahit ang puso mo'y naguguluhan. Pakinggan mo ito, kapatid, may pangakong nakaimbak para sa iyo. Hindi mo man makita ngayon, pero andyan. Hindi mo man maramdaman, pero totoo. At ang Diyos na nagligtas kay Jose ay siya ring mag-aangat sa iyo sa tamang oras. Manalig ka, kumapit ka, magpatuloy sa panalangin. Ngayong araw, bago mo simulan ang mga gawain mo, bago ka lumabas, bago ka magsalita sa ibang tao, sabihin mo muna ito sa Diyos. Panginoon, kagaya ni Jose, hindi ko maintindihan ang lahat, pero magtitiwala ako. Mananatili akong tapat, mananatili akong umaasa. At habang sinasabi mo yan, mararamdaman mong unti-unting bumabalik ang init ng presensya ng Diyos. Hindi ka nag-iisa, hindi ka iniwan, hindi siya nalilimot. Ang tagumpay ay dumarating at ito ay nagsisimula sa panalangin. Sa mga simpleng salita ng pananampalataya, sa panimulang dasal na sinasabing, Panginoon, Ikaw ang aking sandigan. Ngayong umaga, habang naglalakad ka, habang nag-aalmusal ka, habang tahimik kang nakaupo, paulit-ulit mong sambitin, ako ay may pangako mula sa Diyos. Ako ay nilikha para sa tagumpay. Ako ay hindi pababayaan. Gusto kong malaman mo ito. May mga panalangin na hindi agad sinasagot dahil may mas magandang plano ang Diyos. At may mga pangarap na tila tinutulog ng panahon, pero gigising sa tamang sandali. Isang araw, tulad ni Jose, babalikan mo ang mga araw na ito at sasabihin, kaya pala hindi ako sinagot agad, kaya pala dinala ako dito, kaya pala pinatibay ako, sapagkat ang plano niya ay mas malawak kaysa sa naiisip mo ngayon. Kaya ngayong umaga, kung may panaginip kang matagal mo nang inilalaban, isulat mo sa comments, Panginoon, nananatili akong nananampalataya. At kung may tao kang gustong ipagdasal, banggitin mo rin ang pangalan niya. Sama-sama tayong magtagpo sa panalangin. At huwag mong kalimutang mag-subscribe, kapatid, para araw-araw nating simulan ang ating umaga sa presensya at pangako ng Diyos. Ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay ay mas lalalim pa. Huwag mong palalampasin. Ngayong narinig mo ang kwento ni Jose at kung paano ginamit ng Diyos ang bawat pagsubok upang ihanda siya sa tagumpay, lumipat tayo sa isang mahalagang hakbang sa iyong sariling paglalakbay, ang kapangyarihan ng pasasalamat at deklarasyon ng tagumpay. Dahil hindi sapat na manalangin lamang, kailangan mong ipahayag, ipaglaban at pasalamatan ang Diyos kahit bago mo pa makita ang sagot. Tandaan mo ito, ang pasasalamat ay hindi lamang reaksyon, ito ay isang posisyon. Isa itong paninindigan ng puso na nagsasabing, Panginoon, hindi ko man makita ngayon, pero naniniwala akong Ikaw ay gumagalaw. Ang mga taong marunong magpasalamat bago pa man dumating ang sagot ay ang mga taong handa ng tumanggap ng himala. Tulad ni Jesus, noong nasa harap ng 5 tinapay at 2 isda, hindi siya naghintay ng kasapatan bago magpasalamat. Binasbasan niya ito at doon nagsimula ang himala ng pagpaparami. Iyan ang sikreto. Ang pasasalamat ay susi, ang pagpuri ay pinto, at ang pananampalataya ay ang lakas na nagtutulak sa iyo sa gitna ng kawalan. Sa tuwing gigising ka sa umaga, may pagkakataon kang baguhin ang atmosfera ng buong araw mo. Bago ka pa man harapin ang takdang trabaho, bago mo pabuksan ang telepono mo, bago ka pa man mag-almusal, pwede mong sabihin, Salamat Panginoon sa bagong araw. Salamat sa hininga, sa lakas, sa pagkakataong ito. Kapag sinabi mo iyan mula sa puso mo, pinapalaya mo ang langit na kumilos sa lupa. May kapangyarihan sa dila mo. Ayon sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Ibig sabihin, kung ang sinasabi mo sa umaga ay reklamo, pagod at takot, iyon ang direksyong pupuntahan mo.
Pero kung ang lumalabas sa bibig mo ay panalangin, pananampalataya at pasasalamat, binubuksan mo ang pinto ng langit para sa sarili mo. Kaya gawin nating lifestyle ang deklarasyon ng tagumpay. Hindi ito drama, hindi ito pagpapanggap. Ito ay paninindigan. Kahit may sakit ka ngayon, sabihin mo, ako'y pinagaling na ng Diyos. Kahit may problema ka sa pananalapi, sabihin mo, dumarating na ang aking himala. Kahit may gulo sa pamilya, sabihin mo, ang Diyos ang maghahari sa tahanan ko. Sapagkat ang sinasabi mo ay may dalang espiritu at ang espiritu mo ay lumalakas sa bawat salitang pinipili mong bitawan. Huwag mong hayaan ang problema ang magdikta ng direksyon ng araw mo. Ipaalala mo sa sarili mong may Diyos na higit pa sa problema mo. At sa tuwing magpapahayag ka ng pasasalamat, binubuksan mo ang langit sa himala. Tandaan mo si Pablo at Silas nang sila ay ikinulong, hindi sila nagreklamo, hindi sila natahimik. Sa halip, sila'y umawit at nagpuri. At sa kalagitnaan ng gabi, lumindol, nabuksan ang pinto ng bilangguan at sila'y pinalaya, hindi dahil sumigaw sila ng galit, kundi dahil sumigaw sila ng papuri. Kapatid, gusto ko ring sabihin ito, ang pasasalamat ay hindi nangangailangan ng dahilan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang pasasalamat ay yung walang kasamang resulta, walang kasiguraduhan, pero merong pananalig. Iyan ang uri ng pananampalataya na nagpapakilos sa puso ng Diyos. Ngayong umaga, baka ikaw ay nasa sitwasyong parang walang dahilan para magpasalamat. Pero sabihin mo pa rin, salamat Panginoon, sapagkat sa mga panahong walang dahilan, doon mo pinapakita na ang Diyos ang rason. Simulan mong ideklara ngayon, ako ay pinagpala, ako ay pinalalakas, ako ay ginagabayan, ako ay tinutulungan ng Diyos. Gawin mong awitin ng puso mo ang katotohanan kahit wala ka pa sa dulo, kasama mo na ang Diyos sa bawat hakbang. Magpraktis tayo ngayon. Ulitin mo ito habang nakikinig. Salamat Panginoon sa araw na ito. Pinupuri kita kahit hindi ko pa nakikita ang sagot. Pinaniniwalaan ko ang iyong pangako. Ipinahahayag ko ang tagumpay sa aking buhay. Ang araw na ito ay araw ng panalo. Ang kalangitan ay kumikilos sa aking pabor. Minsan, kailangan mong paalalahanan ang sarili mo. Hindi araw-araw ay ramdam mo ang lakas, pero araw-araw pwede kang mamili. Pumili ka ng pasasalamat, pumili ka ng papuri, pumili ka ng pananampalataya. At habang pinipili mo ang tamang salita sa umaga, pinipili mo rin ang tamang direksyon. Tandaan mo, ang salita mo ay buto. At kung ano ang itinanim mo ngayon, iyon ang aanihin mo bukas. Ngayon, gusto kong iwanan sa iyo ang isang personal na hamon. Sa bawat araw na lilipas mula ngayon, bago ka magsalita ng kahit ano sa umaga, banggitin mo muna ang isang pasasalamat at isa lamang na deklarasyon ng pananampalataya. Kahit simple lang, kahit tahimik lang. Bago ka magreklamo, bago mo banggitin ang takot mo, sabihin mo muna, salamat Panginoon. At sundan mo ng, naniniwala ako sa plano mo. At pag ginawa mo ito araw-araw, makikita mong hindi lang ang paligid mo ang nagbabago, kundi ang puso mo rin. Mas magiging kalmado ka, mas magiging handa ka, mas malakas ang loob mo. Dahil alam mong kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang, sa bawat saglit, sa bawat paghinga. At ngayon, bago tayo magtapos sa mensaheng ito, gusto kong anyayahan ka, isulat mo sa comments ang salitang, salamat sa iyo Panginoon, bilang isang deklarasyon ng iyong pasasalamat ngayong umaga. Pwede mo ring idagdag ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos kahit gaano kaliit. Isa lang, pag ginawa mo ito, para na rin tayong sabay-sabay na nagsusulat ng awit ng pasasalamat dito sa ating community. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button ngayon para araw-araw sabay tayong tumanggap ng direksyon, tagumpay at salita ng Diyos. Huwag kang bibitaw kapatid, dahil may susunod pa. Ang mga salita mo ay may bisa.
At ang susunod nating pagninilay ay magbubukas pa ng mas malalim na pahayag para sa buhay mo. Ngayong narating mo ang puntong ito, kaibigan, narito tayo sa isang makapangyarihang sandali. Ang sandali ng pagsasabi, ng paninindigan, ng deklarasyon, ng tagumpay. Hindi basta-basta pag-asa lang. Ito ay pagtindig sa salita ng Diyos, pagtapak sa lupa ng pangako, at pag-angkin sa biyayang nakalaan sa umaga mo. Ipagdiwang natin ang bawat hininga bilang pahayag. Ako ay tagumpay. Ako ay iniligtas. Ako ay pinagpala. Hindi mo kailangang hintayin ang lahat ng bituin para lumiwanag ang gabi mo. Ang Diyos mo ang nagbigay ng liwanag nang hindi mo pa nakikita ang daan. Ngayon, gawin mo ang salita bilang sandata. Ipagdiwang mo ang panalangin ng umaga, ang deklarasyon sa sulok ng puso mo, ang tiwala na kumakalat sa bawat selula. Ngayon ay araw ng aking pagkabuhay muli sa pananampalataya. Sabihin mo ito ng malakas sa isip mo habang bumabangon ka mula sa kama, habang nag-aalmusal, habang naglalakad papunta sa gawain mo. Ang direksyon ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kondisyon mo, kundi sa katotohanang siya'y kasama mo. Isipin mo, bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay sinasambit ng isang hari, hindi ng isang ordinaryong tao. Bawat pahayag mo ay may label ng pinili ng Diyos. Bawat pasasalamat mo ay may hinge sa langit. Bawat deklarasyon mo ay may tugon sa Espiritu. Hindi basta kaalaman, ito ay karanasan. At ang karanasang ito ay nagsisimula sa isang salita. Ako ay, iyan ang pinal. Ako ay pinagpala. Ako ay may direksyon. Ako ay may kapangyarihan. Ako ay may himala. Kaunti lang ang tao ang nauunawaan ang tunay na kapangyarihan ng panalangin ng umaga at deklarasyon ng tagumpay. Mas marami ang natutulog sa takot, naghihintay sa tamang pagkakataon, natitiis ang sitwasyon. Pero hindi ikaw, dahil iisa ka sa tumindig, dahil pinili mong maniwala, dahil ginamit mo ang haligi ng salita, pasasalamat bago ang kasagutan, deklarasyon, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. At sa seremonya ng iyong umaga ay kumikilos ang langit. Hindi basta ikaw ang nagmumuni-muni, ang Diyos ang kumikilos sa pamamagitan mo. Ngayon, hindi lang ito para tumanggap ka ng biyaya. Ito ay para ihatid mo rin ang biyaya. Ipadala mo ang iyong pahayag sa mga nangangailangan. Ako ay tagumpay at ikaw rin ay tagumpay. Ibahagi mo ang isang salita sa kapwa mo, isang panalangin sa komento, isang deklarasyon na magsisilbing tulay. Dahil ang katawan ni Kristo ay hindi para sa sarili lang, kundi para sa isa't isa. At habang ginagawa mo ito, nararamdaman mong lumalawak ang presensya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kinukulong sa isang santuwaryo. Ipinamamahagi ito sa buhay na naglalakad, nakikipaglaban, nagsasalita. Gusto kong itanong sa iyo, ngayon, ano ang deklarasyon mo para sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa pag-asa mo? Ilagay mo sa komento ang salitang ako ay tagumpay sa pamamagitan ng Diyos. O kaya'y ako ay pinagpala ngayong araw. Itag mo rin ang isang kapatid mo na ninanais mong kasama sa panalangin ng umaga. Huwag mong kalimutan na isubscribe para araw-araw natin simulan ng umaga sa direksyon at kapangyarihan ng Panginoon. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito, tandaan mo, hindi pa dito nagtatapos ang kwento. May susunod pa. At ang susunod na kabanata ay magdadala sa iyo sa isang tahimik na momento ng Diyos. Isang pagkakataon para marinig ang tunay na tinig ng Panginoon sa iyong puso. Huwag kang aalis dahil ang pinakamagagandang salita ay susunod pa. Ngayong narating mo ang sandaling ito, narito tayo sa tahimik na pagpapahinga sa presensya ng Diyos. Isara mo sandali ang mga mata mo. Huminga ka ng malalim at hayaang pumasok ang kanyang kapayapaan sa bawat dumadaloy na hangin. Ramdam mo ba ang init ng umaga na sumasalubong sa iyo?
Ramdam mo ba ang sigasig sa puso mo na nagsasabing may mabubuting bagay kang tatahakin ngayon? Ito ang araw na itinakda ng Panginoon para sa iyo. At ngayon ay ilalaho mo ang sarili mo sa kanyang mga bisig. Habang nakapikit ka at nakatuon sa kanyang presensya, isipin mo ang bawat hakbang na iyong gagawin bukas ko, bawat salita na lalabasan sa iyong bibig, bawat plano na itutuloy mo. Hindi ka nag-iisa, hindi ka basta hinayaan ng langit, pinili ka. At ang Diyos na nagsabi sa iyo ng pananampalataya ay siya ring nagsabi ng katuparan. Tinawag ka niya nang akitin ka, manalig ka, manating ka sa akin. At ngayon, ang panalangin ng umaga mo, ang pasasalamat mo, ang deklarasyon mo ng tagumpay, ang nagpapahintulot sa kanyang kapangyarihan na ilipat ang langit sa lupa sa buhay mo. Nawawala ang takot dahil ang pangako ng Diyos ay mas malaki. Bumubuo ng tulay ang kanyang salita mula sa iyong puso, papunta sa kanyang korona. Ang direksyon ng Diyos ay hindi nakabatay sa oras ng relo, kundi sa kapanahunan ng Kanya. At habang huminga ka, damhin mo ang hinog ng panahon ng Kanyang pagpapala sa buhay mo. Kagaya ng binhi na itinatago sa lupa, ngayon ay sumisibol, kaya hindi mo na dapat ipagpaliban pa ang wakas ng kwentong ito. Simulan mo nang isulat ang kabanata ng panalo. Hindi mo man makita agad ang kaganapan, pero kayo ng Diyos ay nagsimula ng bagong sining sa araw na ito, isang sining ng tagumpay na malalasap ng puso mo. At sa bawat salita mo ngayon, may tunog ng himala. Sa bawat hakbang mo ngayon, may gawa ng kabanalan. Ang ordinaryo mong araw ay nagiging banal. Ang gawain mong simpleng kilos ay nagiging ministeryo ng pananampalataya. Ang pagtawa mo, ang luha mo, ang tahimik mong panalangin, lahat ito may kabuluhan sa mata ng Diyos. Pagnilayan mo sa batang naghihintay sa perpektong panahon, sa taong nagtatago ng panalangin sa bulsa dahil natatakot sa pag-ibig ng Diyos, sa puso na nananatiling humihiling ng tanda. Ngayon ang sandali na humarap ka. Buksan mo ang bintana ng puso mo at hayaang malinis ang hangin ng pag-asa. Ilabas mo lahat ng alinlangan. Itaas mo ang iyong tingin sa Kanya na hindi lang direktor ng buhay mo, kundi kaibigan mo, katulong mo, kanlungan mo. Ang Diyos ng tagumpay ay tumatawag sa iyo, tumayo ka, kaibigan. Tumindig ka sa iyong panalangin ng umaga at hawakan mo ang direksyon ng Diyos para sa iyong araw. Ngayon rin, gusto kong pakinggan mo ang sarili mo. Ako ay may direksyon. Ako ay may kapangyarihan. Ako ay may pangako ng Diyos. Sabihin mo ito ng marahan at pagkatapos ng malakas. Dama mo ba ang pagbabago sa loob mo? Dama mo ba ang paggising ng bagong lakas? Ngayon ay hindi na sapat na marinig mo lang ang salita. Kailangan mong isabuhay mo ito. Ang salita ay hindi lamang pagbasa, ito ay pagkilos. At munuman ang sitwasyon mo, ginagawa mo ito bilang panahon ng bagong pagangat. Habang papalapit ang pagtatapos ng ating sandali, pero hindi pagtatapos ng araw mo, huwag ka munang lumayo. Dahil may paalala ako, ang presensya ng Diyos ay hindi isang pangyayari lang, ito ay isang paraan ng pamumuhay. At ang umagang ito na sinimulan mo sa panalangin, pasasalamat at deklarasyon ng tagumpay, ito ay magiging kwento ng tagumpay na ibabahagi mo sa iba. Ipasa mo ito, ibahagi mo ang inspirasyon, gamitin mo ang salita bilang pag-aani. At kapag ginawa mo iyon, makikita mo ang kamay ng Diyos sa mga butas ng puso mo, sa likod ng mga plano mo, sa gitna ng iyong mga hakbang. Ngayong umaga magtiwala ka, magpatuloy ka, at alalahanin, walang anuman ang makakapigil sa pangakong naghihintay sa iyo dahil kasama mo ang Diyos, hindi lang bilang Panginoon ng iyong buhay, kundi bilang kaibigan na bumababa upang dalhin ka sa rurok ng iyong pinangarap. Sa salida ng ikaw ay nananalangin ng umaga, ngayon ay ikaw ang bida ng kwentong ito. Ngayon ay ikaw ang tagumpay. Ngayon ay ikaw ang pagpapala. Ngayon isulat mo sa comment section ng salitang walang imposible sa Diyos.
at idagdag ang isang deklarasyon mo para sa araw na ito. Maaaring ito ay, ako ay magsisimula ng bagong kabanata o kaya'y ako ay tatanggap ng pagpapala. Itag din ang isang kapatid mong ipagdarasal mo ngayong araw. At kung hindi ka pa naka-subscribe, pindutin mo ang subscribe button ngayon para araw-araw tayong magsimula sa panalangin, direksyon at tagumpay sa pangalan ng Panginoon. Huwag mo rin kalimutang i-click ang video na makikita ngayon sa iyong screen para magpatuloy ang ating paglalakbay. At tandaan ito, may mahalagang kabanata pa na susubaybayan mo bukas. Huwag kang aalis dahil ang pinakamahusay na bahagi ng kwentong ito ay hindi pa nagsisimula.